Good afternoon. Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is August 30, 2025. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Yabot Street, dito yan sa may Guadalupe, Nuevo, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Fu Yuan Chinese Restaurant, sa may Taguig 34th Street, Bonifacio, Taguig po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, so government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Si Jesus ay pinako sa krus sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Sinasabi sa atin ng aklat ng Marcos na sa una, kapwa nila Biblia at si Jesus, kung meron talagang kapangyarihan, ay mailigtas nila sila at ang kanyang sarili. Pagkatapos, ang isa sa mga magnanakaw ay inaantig sa kanyang nakitang di makasarili at mapagmahal na karakter ng Jesus. Kaya siya ay nagsisi at nagsimulang maniwala na ang tagapagligtas sa katunayan ay hindi pa sa ibang tao na ipinako sa cross sa tabi. Sinabi niya sa Lucas Kapitulo 23, ang talata ay 42. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo doon sa iyong kaharian. At sinabi sa kanya ni Jesus sa talatang 43, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ngunit si Jesus mismo ay hindi napunta sa langit agad nang siya'y namatay. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Jesus ay namatay sa araw na iyon, Biyernes, at inilibing sa libingan ni Jose. Noong linggo ng umaga, ang nabuhay na mag-uli na si Jesus ay nagpakita kay Maria. Pakinggan ang sinabi ni Jesus. Sa Juan Kapitulo 20, ang talata ay 17. Hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ito ay noong linggo ng umaga. At sinabi niya na hindi pa siya nakakaakyat sa kanyang Ama. Hindi kasama ni Jesus ang magnanakaw sa paraiso noong Biyernes. Sa katunayan, maliwanag sa Biblia na ang magnanakaw ay wala sa paraiso sa mismong araw na iyon. Ayon sa Juan Kapitulo 19, at talata ay 31 hanggang 33, sapagkat nooy araw ng paghahanda upang maiwasan na ang mga katawan ay manatili sa krus sa araw ng Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na iyon. Hiniling ng mga Hudyo kay Pilato na baliin ang kanilang mga binti at sila'y alisin doon. Kaya dumating ang mga kawal at binalik ang binti ng una at ng isa pa na ipinako sa cross na kasama niya. Ngunit nang dumating sila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binalik ang kanyang mga binti. Dito, makikita natin
na binali nila ang mga binte ng dalawang magnanakaw upang hindi sila makatakas. Ngunit, hindi nila binali ang mga binti ni Jesus sapagkat patay na siya bago matapos ang Biyernes. Kaya, nangangahulugan na wala si Kristo o ang magnanakaw sa paraiso noong Biyernes. Kaya bakit sinabi ni Jesus ang sinabi niya sa magnanakaw? Napakahalagang maunawaan natin na sa original na teksto ng Grego ay Dito walang na tayo. bantas o punctuation. Idinadagdag ito ng mga tagasalin ng Ingles kung saan sa palagay nila ito sila mahusay na makikita. Ngunit kung ilipat lamang natin ang puwit sa susunod na salita, ang kahulugan ay ganap na naiiba. Talagang ipinangako ni Jesus na sa araw na iyon ang magnanakaw ay maaaring magkaroon ng katiyakan na makasama sila sa paraiso. Ay, good morning. Napakagandang katiyakan Good evening po. sa namamatay. Kung walang pag-asa para sa kanya, kung ang nakikita lang niya So ay magpapaalam ako, ito yung isang pinakadaskan kadiliman po natin, nagre-record po yan. na bumabalot sa At kanyang i-upload kaluluwa, ko sa aking YouTube channel po. maaaring ipangako sa kanya ni Jesus ang pag-asa sa kabila ng bibig. Sa araw na iyon ay ipinangako ni Jesus sa magnanakaw, katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. O kaibigan, ngayon din, ikaw at ako ay maaaring magkaroon ng katiyakan na iyon. Kay Kristo, maaari tayong magkaroon ng katiyakan ng ating kaligtasan. Ang pinakadakilang regalong maibibigay ng Diyos sa atin at sa ating pamilya na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tagumpay laban sa ating kaaway, ang kamatayan. Lahat ng iba pang mga regalo ay walang halaga kung wala ito. At ito ay dapat nating hilingin sa Kanya. Maaari na nating malaman ngayon na si Jesus ang ating tagapagligtas at tayo kasama ng ating pamilya ay maaaring makasama siya sa paraiso. Tayo ngayon ay maaaring magkaroon ng katiyakan at ang lubusang katuparan nito ay magaganap sa mismong ikalawang pagdating ni Jesus kung saan ay ang lahat ng nasa libingan. Sa huling panahong ito ay may tinutukoy na dalawang uri ng pagkabuhay. Sabi sa Juan Kapitulo 5 at talata ay 28 at 29, huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga gumawa ng mabuti ay tutungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumagawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Tiyak ang pag-asa sa pagkabuhay muli para sa atin. Subalit, ang tanong sa bawat isa sa atin ay, saan grupo tayo makakasama? Ang sagot dito ay nakasalig sa kung anong uri ng relasyon meron tayo sa ating Panginoong Jesus. Kapag tayo ay nawalan ng kapamilya o mahal sa buhay, naaaliw tayo ng pag-asa sa muling pagkabuhay.
Naaaliw tayo sa pangakong muli natin silang makakasama sa ikalawang In 90 pagparito. meters, make a sharp left at the At traffic ang light. lahat ay dahil kay Jesus na siyang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang katotohanan na ito ay talagang tungkol sa Kanya. Ang isang nagmahal sa atin ng sapat na mamamatay bilang kapalit natin. Ito ay tungkol sa Diyos na may masidhing nais na magkaroon ng isang personal na relasyon sa atin. Ito ay tungkol kay Jesus na nagmamahal sa ating pamilya at nangangakong muling magsasama-sama tayo kasama siya sa umagang pagkabuhay na iyon. Mahalaga ang katotohanan sapagkat ito ay tungkol kay Jesus. Sa kanyang biyaya, katarungan, at Continue for 500 pagmamahal meters, sa then atin. turn right onto 8th Avenue towards At ang Uptown katotohanan Bonifacio, ito ay McKinley mahalaga Hill. din sapagkat pinoprotektahan tayo nito mula sa pag-usapang lilinang. Sa panahon ngayon, ang tanong tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan at pakikipag-usap sa mga patay ay talamak at popular sa internet, sa social In media, 200 meters, at turn right at the traffic literature. light. Ang kaaway, ang dakilang manlililang at manggagaya. Enter right Marami first ang lane, then in naniniwala 100 meters, sa turn kanyang right mga at the traffic light. panlilinlang dahil hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari kapag namatay ang isang tao. Isang kilalang international evangelist ang nagkwento tungkol sa isang pamilyang misyonero sa Africa. Sila ay nasa kapanahunan kung saan mahirap ang paglalakbay. Kaya inabot sila ng ilang buwan bago pa nilang maabot Continue for 600 ang kanilang meters, mission then turn left onto ceremony. 35th Street. Subalit sa kasamaang palad, dumating ang trahedya ng tinamaan ng malaria ang kanilang 6-year-old na anak at namatay. Continue straight Ang at this mga traffic magulang ay light. lubos na nagdalamhati. Napawi ang kasiyahan. Naging tahimik ang tahanan. Nasaktan ang kanilang mga puso. Subalit, ipinagpatuloy pa rin nila ang gawain. Isang araw, nang ang asawang babae ay naiwan sa bahay at ang kanyang asawang lalaki ay nagbibisita sa bahay-bahay o sa bahay-bahay. Habang gumagawa sa kitchen, narinig niya ang pagbukas ng kanilang screen door. Sa paglingon niya ay nakita ang isang form ng kanyang anak na lalaki na papalapit sa kanya na umiiyak at nagsasabi, "Mami! Mami!" Continue straight at the first Gusto traffic niyang light. maniwalang ito Then, nga ang at the kanyang second anak. traffic light, turn left. Subalit alam niya ang salita ng Diyos. Mas tiwala siya sa Biblia. Alam niya ang paglalarawan nito tungkol sa kamatayan. Alam niyang ito ay isang panlilinlang. Kaya ang sinabi niya, "Hindi ikaw ang aking anak." Sinasabi ng Biblia na wala nang nalalaman ang mga namatay. Pagbanggit niya sa Biblia, nagbago ang figure ng bata. Sa halip na bata, nakita niya ang isang evil angel at ito ay biglang nawala. Marahil tayong lahat ay nakaranas mawalan ng kapamilya o mahal sa buhay. At gustong-gusto na natin silang makakulong. May mabuting balita sa Biblia, kaibigan. Tiyak ang turo ng Biblia. Hindi alam ng mga patay ang paglipas ng panahon.
Hindi nila kailangang bantayan tayo na nagrusa at dumaan sa mga paghihirap. Nagpahinga na sila. Natutulog na sila. Naghihintay sila para sa muling pagkabuhay kapag ang tinig ni Jesus, ang tagapagbigay ng buhay, ay nagbukas ng mga libingan, saka sila lalabas. Tunay ang pagmamahal ng Diyos sa ating pamilya. Di ba magandang magpasalamat sa Panginoon sa dakilang pagmamahal at pag-asang ito na meron tayo sa Kanya. Enter leftmost lane, then in 100 meters, turn left at the traffic light. In 70 meters, turn right onto 9th Avenue. In 50 meters, turn right onto 9th Avenue. Enter leftmost lane, then in 50 meters, turn left at the traffic light. You have arrived at your destination. Saan yun? Unang paganda. Ingat po, kados mo. Passenger is sharing their location. Ayun, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa ng siguro video sa ating susunod na siya. Paalam po.